Hello ka-anime! Tara, pagkukwentuhan natin ang bagong kwento ni Hanemichi Sakuragi. Ang kwentong ito ay isang katangisip lamang at walang kinalaman sa tunay na kwento o original slam dunk anime. Pindutin na ang subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na ating i-upload. Pero bago yan, intro muna tayo. College Rivals Saga Chapter 1. Hanggang saan ang hangganan ng laro bago sila naging mga pangalan sa kontrobersya, bago sila naging simbolo ng pag-asa sa isang bayan. Simula muna yung mga mandirigmang high school player na naglaro hindi lang para sa trophy, kundi para sa karangalan ng kanilang paaralan. Sa katahimikan ng dagat sa Kanagawa, isang ngiting palaban ang lagi mong makikita sa mukha ni Akira Sendo. Walang kupas ang kanyang likas na galing at kahit minsan ay tila laging kampante sa loob ng court. Pinangunahan niya ang Rayonan sa laban nila kontra Shohoku at naging inspirasyon sa kanyang kupunan. Walang makakalimot sa kapitan ng mga hari ng Kanagawa, si Shinichi Maki. Disiplinado, matalino, at may di matatawarang puso sa paglalaro. Kasama niya si Nobunaga Kiyota, ang mayabang ngunit may potential na shooting guard, at si Chiro Jin, ang tahimik na long-range shooter na may bagsik sa clutch. Mula simula hanggang enter high, dala nila ang pangalan ng kainan bilang mga walang talong hari. Isang team na hindi inaasahan na karamihan, pero sa ilalim ng init ng araw at pawis ng determinasyon, nabuo ang isa sa pinaka-iconic na lineup ng henerasyon. Kaidi Rukawa, tahimik ngunit walang kapantay sa talento. At si Hanemichi Sakuragi, ang basketball genius na dating wala sa plano ng kahit na sino, ngunit naging alamat sa paningin ng lahat. Sa laban nila kontra Sano, pinatunayan nila na hindi lamang ang talento ang panlaban sa mga dambuhala, kundi ang puso, tapang at determinasyon. Eleganteng manlalaro si Kenji Fujima, ang player coach na may mataas na IQ sa laro. Katambal niya si Toru Hanagata, ang mahinhing sentro na may mekanikong galaw at clutch defense. Tahimik man ang Shoyo matapos matalo sa district, hindi pa tapos ang kwento nila. Bagamat di gaanong nabigyang pansin ang pangalan ni Michael Ukita, ay unti-unting sumisikat sa mga provincial tournament. Isang half Japanese, half Filipino player na may kakaibang estilo. Quick first step, maangas ang galaw, at may instinct na parang hindi mula sa Japan. At sa itaas ng lahat, naroon si Eiji Sawakita, ang best high school player ng buong Japan. Kompleto ang galaw, mabilis, matalino, malupit sa opensa, agresibo sa depensa. Ngunit sa laban nila kontra Shohoku, natutunan niyang hindi sapat ang husay kung kulang ka sa puso ng kupunan. Pagkatapos ng Inter-High Tournament, iba't ibang landas ang kanilang tinahak. Ilan sa kanila'y inalok ng scholarship. Ang ilan naman nawala sa spotlight. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay biglang pagdating ng tawag mula sa isang lugar na hindi nila kilala. Isang tawag mula sa Pilipinas, isang paanyaya mula sa team Bagong Pag-asa ng isang nayong matagal nang tahimik. Isang pagkakataong bumangon, hindi lang bilang manlalaro kundi bilang simbolo ng bagong simula. At dito magsisimula ang bagong yugto ng kanilang kwento. Isang kwento ng karangalan, pagpili at muling pagtindig. Sa isang banyagang bayan,
Dala ang pusong hindi kailanman tumitigil sa paglalaro. Matapos ang huling hudya ng buzzer sa Inter-High Tournament, tuluyan ng lumisan sa Shohoku High School si Hanemichi Sakuragi. Wala man silang nakuhang championship trophy, naging makasaysayan ang kanilang laban. Mula sa pagiging basketball genius na mayabang, siya ngayon ay kinikilalang player na may potential na umangat pa sa mas mataas na antas. Pagkalipas ng ilang buwan, habang ang mga kaibigan niya ay abala sa mga entrance exams at summer activities, si Sakuragi naman ay nag-iinsayo pa rin araw-araw. Sumasabak sa kalye, sa gym, at kahit pa sa bakanting court malapit sa baybayin ng Kanagawa. Isang araw, habang nagpapahinga siya sa isang bench matapos ang matinding practice, tumunog ang kanyang cellphone, isang tawag mula sa ibang bansa. Sa kabilang linya, isang pamilyar ngunit estranherong boses ang narinig ni Sakuragi. Hanemichi Sakuragi, I'm Coach Ira Villanuevo from Team Bagong Pag-asa, Pilipinas. I saw your game tapes and I have to say you are exactly what we need. Ha? Sino ka nga ulit? Anong team? Pilipinas? Oo, isang invitational packet tournament ang gaganapin dito at may spot ka. Sagot na namin lahat. Biyahe, training, camp, uniform, everything. Sagot ni Ira. Teka, ako? Sa international team? Habang nilulunod ni Sakuragi ang utak niya sa idea ng isang international invitation, dumating naman ang barkada niyang sina Mito, Takimeya, Noma at Uzumi. Dala-dala ang mga inumin at paboritong snack ni Hanemichi. Hoy, Sakuragi! Anong drama yan? Parang tinawagan ka ng NBA. Mas matindi pa ito, Mito. International team daw sa Pilipinas. Pilipinas? Basketball din ba yon o baka naman wrestling? Tanga. Totoong team. May tournament daw. Syempre kailangan nila ng basketball genius. Nako, baka sa wakas mapatunayan mo na talaga na hindi ka lang mayabang. Habang nagtatawanan ang mga magkakaibigan, unti-unting nagsisink in kay Sakuragi ang bigat ng alok. Hindi lang itong simpleng laro. Ito ay isang pagkakataon para masubukan ang kanyang sarili laban sa mga banyaga at para ipakita sa mundo na hindi lang siya basta-basta na rebound king. Kinagabihan, habang nakahiga sa kama at hawak ang cellphone, muling tumunog ang mensahe mula kay Coach Ira. May kalakip itong larawan ng jersey. May nakalagay na pangalang Sakuragi, jersey number 10, Pilipinas. Napangiti si Sakuragi sa unang pagkakataon. Parang naramdaman niya na may panibagong yugto ng basketball career niya. Mas malaki, mas mapanghamon at mas exciting. Teka lang, Shohoku. Saglit lang to. Pero pagbalik ko, mas malakas na ako. Wika ni Sakuragi sa kanyang isipan. Habang pinagmamasdan niya ang buwan sa bintana, mula sa malayo naririnig niya ang mga hiyawan ng fans mula sa mga parating na laro. At ito ang simula ng bagong laban na hindi na lang para sa sarili, kundi para sa bagong pag-asa. Kinabukasan, maaga pa lamang ay abalang-abala na si Sakuragi sa paghahanda ng kanyang mga gamit. Isang maleta, 2 pares ng sapatos, ilang practice jersey at syempre ang paborito niyang pulang headband ang laman ng kanyang pag-iimpake. Tila hindi pa rin siya makapaniwala
Nasa loob lamang ng isang gabi ay may bago na siyang basketball mission at sa ibang bansa pa. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating i-upload. Maraming salamat po.